Hinatid ko ang asawa ko sa terminal ng bus papunta sa mga magulang niya. Nang sabihin niyang maputla ako, ikinuha niya ako ng tubig, at nang lumayo siya para kunin ang kanyang bagahe, nilapitan ako ng isang janitor at marahang sinabi, "Pakiusap, pakinggan ninyo ako. Kapag bumalik ang asawa ninyo, huwag ninyong inumin ang tubig na yan. Ibuhos ninyo sa paso ng halaman diyan sa tabi, at maghintay ng ilang minuto. Kayo na mismo ang makakakita." Nagising si Clara ng mas maaga kaysa sa kanyang alarm. Madilim pa sa labas. Tanging ang ilaw mula sa poste sa labas ang nag-iiwan ng kulay kahel na mantsa sa kisame. Katabi niyang natutulog si Leo. Nakatalikod sa pader. Ang kumot ay abot hanggang sa kanyang baba. Humiga siya sandali. Pinakikinggan ang paghinga nito, bago maingat na tumayo at pumunta sa kusina. Isang takure, 2 kutsarang kape, asukal, gatas mula sa ref, at doon din sa pinto ng ref, 3 bote ng bitamina na inireseta ng doktor. Nagbuhos si Clara ng gatas sa tasa, isinara ang pinto ng ref, at tumayo sa tabi ng bintana. Sa labas, isang payat na pusakal ang dahan-dahang naglalakad sa gilid ng bakod. Mula sa kabilang gusali, lumabas si Lola Zenny na nakatsinelas at makapal na jacket sa ibabaw ng kanyang duster. Naglakad papalapit sa mga basurahan. Isang ordinaryong umaga, 7 taon. 7 taon na silang magkasama ni Leo. Eksaktong 7 sa susunod na buwan. Naaalala pa niya kung paano ito nag-propose walang singsing, walang restaurant. Sa isang bench lang sa labas ng apartment building nila isang gabi ng Hulyo. Pauwi galing sa sinehan. Sinabi lang nito, "Clara, pakasal na tayo. Masaya ako pagkasama kita." Natawa siya at sinabing, "Sige." At habang pauwi, bumili sila ng 2 sorbetes sa apa. Ang singsing ay ibinigay niya. Pagkatapos ng 1 linggo, manipis, ginto, na may maliit na bato. Suot pa rin niya ito hanggang ngayon. Kahit matagal nang natanggal ang bato, at butas na lang ang naiwan. Sa paningin ng iba, isa silang ordinaryong mag-asawa. Nagtatrabaho siya bilang manager sa isang logistics company. Siya naman ay accountant sa isang pribadong dental clinic. Araw-araw, sasakay ng jeep, tapos bus, tapos 10 minutong lakad pa opisina. Tahimik ang trabaho niya. Puro papel. Amoy gamot mula sa pasilyo. At may palaging ugong ng makina mula sa kabilang kwarto. Gusto ni Clara ang mga numero. Mayroon itong kaayusan na minsan ay hinahanap-hanap niya sa kanilang bahay. Wala silang anak. Ang paksang ito ay nakasabit sa pagitan nila, na parang kurtina na pareho nilang nakikita pero nagkukunwaring wala roon. Ilang beses nang sinubukan ni Clara na buksan ang usapan, maingat, na parang hindi sinasadya. Pareho palagi ang sagot ni Leo, "Wag muna ngayon. Ayusin muna natin ang buhay natin. May binabayaran pa tayong utang sa kotse. Nag-iipon para sa bahay." Anong mga bata? Sumasang-ayon si Clara. Dahil makatuwiran naman ang mga dahilan. Pero 34 na siya. At kung minsan sa gabi, binubuksan niya ang calculator sa kanyang telepono at nagbibilang. Kung mabuntis ako sa 35, manganak sa 36, okay pa. Sa 27, pwede pa rin. Pagkatapos noon, isinasara niya ang telepono. Walang napapagpasyahan. Sa nakalipas na 1.5 taon, may nagbago. Walang isang tiyak na sandali, kundi isang mabagal na pagkasira. Tulad ng isang lamat sa pader na mapapansin mo lang kapag umabot na ito sa buong kisame. Naging mainitin ang ulo ni Leo. Nagagalit sa maliliit na bagay, hindi gaanong maalat na sabaw. Nakalimutang patayin ang ilaw sa pasilyo, masyadong malakas na TV. Dati, hindi niya ito napapansin. Pero ngayon, sumisigaw na siya. Nagdadabog ng pinto at lalabas para manigarilyo sa balkonahe. Nang 20 minuto, nilalapitan siya ni Clara. Nagtatanong winawak silang siya. Wala, pagod lang sa trabaho. Nagsimula na rin siyang umuwi ng gabi. Dati 7:00, ngayon 9:00 na, minsan 10:00 pa. Mga business trip, bagong kontrata. Maraming pinapagawa ang boss. Hindi siya sinusuri ni Clara hindi dahil sa tiwala, kundi dahil sa pride. Ayaw niyang maging asawang tumatawag sa asawa kada oras. Naghahalungkat sa bulsa.
at umaamoy ng pabango ng iba sa damit nito. Pero ang telepono ay kitang-kita. Dala-dala na ito ni Leo kahit saan sa banyo, sa balkonahe, kahit magtatapon lang ng basura. Dati, iniiwan niya lang kung saan-saan. Ngayon, palagi nang nasa bulsa niya. Sa gabi, hawak niya ito sa sopa. Tinatakpan ng screen gamit ang palad. At kapag dadaan si Clara, itataob niya ito. Maliliit na kilos, walang halatang ginagawa. Pero bumubuo sila ng isang pattern. Pinipilit ni Clara na huwag itong makita. Sinasabi sa sarili, pagod lang siya. Stressed. Mga group chat sa trabaho. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. At halos naniniwala siya. At pagkatapos ay dumating ang insurance. Katapusan ng Mayo. Umuwi si Leo nang mas maaga kaysa karaniwan. Nagpiprito si Clara ng mga burger patty. Puno ng usok ang kusina. Amoy sibuyas at mainit na mantika. Pumasok si Leo. Isinabit ang kanyang jacket at inilagay ang isang transparent folder sa hapagkainan. Clara, upo ka. Kailangan nating mag-usap. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa tuwalya. Hininaan ang apoy at umupo sa tapat niya. Naisip ko, kumuha tayo ng life insurance para sa ating dalawa. Kung sakaling maaksidente, magkasakit. Yung kasamahan ko sa trabaho, si Victor, na aksidente, 3 buwan sa ospital, operasyon. Muntik nang maibenta ng asawa niya, yung bahay nila. Mahal ba? Hindi naman. Sakto lang. Maliit lang ang buwanang bayad, pero malaki ang coverage. Tinignan ni Clara ang mga papel na may logo ng isang insurance company. Malaki ang halaga ng coverage. Pero inihanda na ni Leo ang lahat. May mga bookmark, ballpen, at mga markang lapis kung saan siya pipirma. Pumirma si Clara nang hindi na gaanong binabasa. Nagtiwala siya. Kinuha ni Leo ang mga papel at dinala sa kwarto. Sa hapunan, kakaiba ang kanyang sigla. Nagkwento tungkol sa isang katrabaho, nagbukas ng beer, at naghugas pa ng mga plato. Naisip ni Clara, baka naman nag-overthink lang ako. Baka face lang to. At lilipas din. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula siyang makaramdam ng sakit. Una, bahagyang pagduduwal sa umaga. Natuwa pa nga siya. Pumasok sa isip niya ang nakakabaliw na ideya buntis siya. Isang guhit lang ang lumabas sa pregnancy test. Ang pagduduwal ay iba pala malagkit. Palaging nandoon, na parang may nakain siyang hindi natunaw. Pagkatapos ay dumating ang panghihina. Isang kakaibang pagod. Isang mabigat at bumabalot na pakiramdam. Pagkahilo sa umaga at pagkatapos kumain. Isang kakaibang lasang metal sa kanyang bibig. Nagpatingin si Clara sa doktor. Kumpletong blood count, urinalysis, thyroid test walang seryoso. Medyo mababa ang hemoglobin. Mababa rin ang presyon. Ang diagnosis, pagod at kakulangan sa bitamina. Mga bitamina B complex, iron, matulog, at maglakad-lakad ng mas madalas. Nag-alala si Leo. Sinimulan siyang dalhan ng salabat luya at pulot sa kama. Sabi niya, nabasa niya ang recipe sa internet. Ginigisa niya ang mga sariwang juice carrot, mansanas. Pinapaalalahanan siyang uminom ng gamot. Naglalagay ng bote ng tubig sa bedside table. Nakaramdam si Clara ng kaunting konsensya. Ang asawa niya, nag-aalaga. Tapos, pinaghihinalaan pa niya. Hindi niya napansin ang pattern o ayaw niyang mapansin. Lumalala ang kanyang pakiramdam kapag nasa bahay si Leo at siya mismo ang naghahanda ng pagkain niya. Kapag umaalis ito para sa business trip, nangyayari ito ng mas madalas. 2 o 3 beses sa isang buwan. Bumubuti ang pakiramdam ni Clara. Nawawala ang pagduduwal. Hindi na nahihilo. Nawawala ang kakaibang lasa. Mahimbing ang tulog niya. Nagluluto ng simpleng pagkain para sa sarili. At naglalakad pagkatapos ng trabaho. Mayroon siyang maginhawang paliwanag. Kapag wala ang asawa niya, hindi siya gaanong stressed. Mas nakakatulog ng maayos.
Ang stress ay nakakaapekto sa katawan. Alam ng lahat iyon. Iyon ang sinasabi niya sa sarili. At iyon ang pinaniniwalaan niya hanggang sa isang umaga ng Oktubre. Noong gabi bago iyon, tumawag ang ina ni Leo. Narinig ni Clara ang boses niya mula sa balkonahe sa pamamagitan ng bahagyang bukas na pinto. Opo, Nay, naintindihan ko. Pupunta ako bukas ng umaga. Magdadala ako ng mga pagkain. Huwag po kayong mag-alala, aayusin natin. Bumalik siya. Kinukusot ang pagitan ng kanyang mga mata. Si tatay, nanghihina na talaga. Tumaas baba ang presyon. Masakit ang likod. Hindi na makakilos sa bahay. Pupunta ako bukas, mga 5 araw. Aayusin ko yung bakod. Magdadala ng pagkain. Gusto mo sama ako? Wag na, may trabaho ka. Tsaka hirap ka na rin. Magpahinga ka na lang. Hindi na nagpilit si Clara. Sa totoo lang, ang ideya na mapag-isa ng ilang araw ay nagdulot ng tahimik na ginhawa. Umaga, umalis sila ng bahay ng 7:00. Kakaumpisa pa lang ng Oktubre. Pero ramdam na ang panahon mahalumigmig at malamig ang hangin. Ang langit ay nababalot ng kulay abong ulap. Sa ilalim ng kanilang mga paa, ang mga dilaw na dahon ay dumidikit sa basang bangketa. Dala ni Leo ang isang malaking travel bag. Si Clara ay naglalakad sa tabi niya. Nakasara ang jacket hanggang leeg. 20 minutong lakad, papuntang terminal ng bus. Tahimik silang naglakad. Dinaanan ang saradong sari-sari store, ang palaruan na may sira-sirang duyan, at ang hintuan kung saan 3 lalaking nakauniporme ang naghihintay ng jeep. Sa terminal, amoy diesel, at basang aspalto. Sa tabi ng huling upuan, may isang malaking sementadong paso na may mga krisantemum dilaw at maroon. Matatag pa rin sa kabila ng lamig. Sa malapit, isang matandang janitor na naka-orange na vest ang dahan-dahang nagwawalis ng mga dahon. Iniwan ni Leo ang bag. Pumunta sa takilya. At bumalik na may tiket. Tumingin siya kay Clara at kumunot ang noo. Bakit ang putla mo? Masakit na naman ulo mo. Medyo. Hindi ako nag-almusal. Teka lang. Pumasok siya sa loob ng terminal at bumalik pagkaraan ng ilang minuto na may dalang isang plastik na bote ng tubig. Bukas na ang takip. Heto, uminom ka. Ilalagay ko lang yung bagahe. Paalis na yung bus. Kinuha niya ang bag at mabilis na naglakad papunta sa platform. Nakaupo si Clara sa bench. Hawak ang bote. Itinaas niya ito sa kanyang bibig nang biglang lumitaw sa harap niya ang janitor. Hindi katangkaran, payat, nasa mga 60 anyos, ang mukha ay kulubot na sa araw. Pero ang mga mata ay kakaibang maliwanag at matalas. Pasensya na, sabi niya ng mahina, halos pabulong. Huwag ninyong inumin ang tubig na yan. Pagbalik ng asawa ninyo, ipakita ninyong uminom kayo, pero huwag ninyong lunukin. Ibuhos ninyo sa paso. Itinuro niya ang mga krisantemum at maghintay ng ilang minuto. Kayo na mismo ang makakakita. Ang unang naisip niya, isang baliw, isang taong grasa sa terminal. Pero ang boses nito ay kalmado, walang bahid ng kabaliwan. Nagsalita ito na parang isang taong matagal nang nag-iisip at sa wakas ay nagpasya na. Sino ka? Bulong ni Clara. Manalig lang po kayo sa akin. Pakiusap. Lumayo ito, kalmado, hindi lumilingon, at bumalik sa kanyang walis. Hawak ni Clara ang bote. Namumuti ang kanyang mga daliri. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa direksyon ng bus. Nakatayo si Leo sa tabi ng baggage compartment. Kausap ang driver. Mga 2 minuto, hindi nahihigit pa. Ang katawan niya ang nagpasya, hindi ang isip niya. Itinagilid ng kanyang mga kamay ang bote papunta sa paso, at ang tubig ay umagos sa lupa sa paligid ng mga krisantemum. Mabilis, patago, habang nakatingin sa kanyang likuran. Nag-iwan siya ng isang lagok sa ilalim, at isinara ang takip. Bumalik si Leo. Nakainom ka na? Oo. Salamat. Gumaan na pakiramdam ko. Ngumiti siya ng kanyang karaniwang ngiti, yumuko, at hinalikan siya sa noo. Mainit at tuyo ang kanyang mga labi. Umuwi ka na.
Magpahinga ka. Tatawag ako mamaya. Kamusta mo ko kay tita? Sabihin mo wag siyang magpapagod. Naglakad siya papunta sa bus, umupo sa tabi ng bintana, at kumaway. Kumaway pabalik si Clara. Umugong ang bus. Nagbuga ng asul-abong usok. Umikot. At lumabas sa kalsada. Nang humina ang ingay ng makina, lumingon si Clara sa paso. Nagbago ang mga chrysanthemum. Ang mga dahon ay nangulubot at nalanta. Ang mga gilid ay naging itim. At ang mga tangkay ay yumuko. Isang malaking maroon na chrysanthemum ang bumagsak sa lupa na parang nabali. Ang mga talulot ay naging kulay kape at halos transparent. Ang lupa sa paligid nito ay naging itim sa di pangkaraniwang paraan. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Napaupo si Clara sa bench at nanatiling nakatingin sa mga patay na bulaklak. Maingay ang terminal sa paligid niya mga boses. Anunsyo mula sa speaker. Mga busina pero wala siyang marinig. Baka nagkataon lang. Baka chlorine, kinakalawang na tubo? Pero hindi nangingitim ang mga chrysanthemum sa loob ng 10 minuto. Dahil sa kinakalawang na tubig. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo. Pagkatapos, tumayo siya. At, sa naninigas na mga binti, nilapitan ang janitor. Paano ninyo nalaman? Ang boses niya ay paos. Parang hindi sa kanya. Itinayo ng janitor ang kanyang sarili. Matagal siyang tinitigan, na parang tinitimbang ang kanyang mga salita. Araw-araw po akong nagtatrabaho dito. Mula 6:00 ng umaga, nakakabisado ko ang mga mukha. Gawina. Madalas na pong pumunta rito ang asawa ninyo dati. Hindi mag-isa. Anong ibig mong sabihin na hindi mag-isa? Isinandal niya ang walis sa isang poste. Kasama ang isang babae. Bata, maputi ang buhok, mga 25 anyos siguro. Magkasama silang dumarating. Umuupo sa karinderya sa tapat, yung may asul na karatula. Hindi ko sana papansinin. Baka kapatid. Katrabaho. Pero hindi sila umuupong parang magkatrabaho. Magkahawak ang kamay sa mesa. Magka-cruise ang mga daliri. Tumatawa siya. May binubulong siya sa tenga niya. Nakatayo si Clara. Nakakapit sa rehas. Malamig. At basa ang bakal. Kahit noon, mananahimik sana ako. Pagpapatuloy ng janitor. Buhay ng iba. Problema ng iba. Pero mga ilang linggo na ang nakalipas. Naglilinis ako malapit sa karinderya. Nakabukas ng bahagya ang bintana. Saktong nasa tabi sila ng bintana. At nagwawalis ako sa bangketa 1 metro lang mula sa kanila. Malakas at galit na nagsasalita. Yung babae. Walang pakialam. Tama na to. Nangako ka na pagkatapos ng insurance, maaayos na ang lahat. Kung hindi, aalis na ako. At siya, mahina ang sagot. Pero narinig ko. Malapit na. Nakahanap na ako ng ipapainom. Dahan-dahan, para magmukhang sakit. Nagdilim ang paningin ni Clara. Napahandusay siya. At mabilis na inalalaya ng janitor ang kanyang braso. Maupo po muna kayo, sabi niya. Doon sa bench. Huminga po kayo. Umupo siya. Lumulutang ang mundo. Ang terminal. Ang mga bus. Ang mga taong may maleta. Ang lahat ay gumagalaw ng mabagal, na parang nasa ilalim ng tubig. Tumayo sa tabi niya ang janitor, hindi umalis. Natandaan ko po ang mukha niya. Sabi nito, nang itaas ni Clara ang kanyang mga mata. At ngayong araw, nakilala ko siya. Nakita ko siyang pumasok sa tindahan, bumili ng tubig, at hindi agad lumabas. Nagtagal siya sa counter, nakatalikod sa lahat. Nakatayo ako sa may pinto. Nagwawalis ng dahon. Bukas ang pinto. Nakita ko kung paano niya kinuha ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Binuksan ang takip ng bote ng tubig at may ibinuhos. Mabilis, sanay na parang hindi ito ang unang beses. Itinago niya ang maliit na bote, isinara ang bote ng tubig, at lumapit sa inyo. Nakikinig si Clara. At bawat salita ay bumabagsak na parang bato sa isang balon. Malalim, umaalingaw-ngaw, walang katapusan. Bakit hindi po kayo pumunta sa pulis? Tanong niya.
At nagulat siya sa sarili kung gaano kakalmado ang kanyang boses. Kinuskos ng janitor ang kanyang leeg at umiwas ng tingin. Balak ko po sana, promise. Pero naisip ko, sino ba naman ako? Isang janitor. Pensyonado. Narinig ang isang piraso ng usapan sa karinderya. Baka mali ang pagkakaintindi ko. Baka pelikula ang pinag-uusapan nila. Isang script, kung walang ebidensya. Pagtatawanan lang ako ng mga pulis. Pero ngayong araw, nang makita ko siyang may inilalagay sa bote, wala nang duda. Hindi na pwedeng manahimik. Nag-pause siya at idinagdag. Alam ninyo, 30 taon akong medtech sa isang rural health unit. Marami na akong nakita. Kapag narinig mo ang isang taong nagsasabing, nakahanap na ako ng ipapainom. Para magmukhang sakit, hindi yan pelikula. Iba ang tunog ng mga salitang ganyan. Tumango si Clara. Tumayo. Nakahawak sa likod ng bench. Salamat po, sabi niya. Salamat po sa inyo. Pupunta po ba kayo sa pulis? Tanong niya. Opo, pupunta ako. Pero kailangan ko munang. Hindi niya natapos ang sasabihin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa labasan ng terminal. Kinukuha ang kanyang telepono para tumawag ng taxi. Dala siya ng kanyang mga paa at ang kanyang isip ay blanko. Isang puting kawalan. Ang taxi driver ay madaldal. Nagsimulang magsalita tungkol sa traffic, sa panahon, sa presyo ng gasolina. Nakaupo si Clara sa likod. Yakap-yakap ang bag na may bote. At tahimik lang. Tumingin ang driver sa salamin. Natigilan. At nanahimik na rin. Pagdating sa bahay, ang una niyang ginawa ay kumuha ng isang malinis na garapon mula sa aparador. Maingat niyang isinalin doon ang natitirang tubig mula sa bote. Isinara ito ng mahigpit at inilagay sa ref, sa likod ng isang karton ng gatas. Pagkatapos, umupo siya sa kusina. Ang orasan sa itaas ng pinto ay tumitik-tak ng pantay-pantay. Sa mesa, naroon ang hindi pa nahuhugas ang tasa ng kape niya kaninang umaga. Sa tabi nito, ang lalagyan ng asin na may basag na gilid, na binili nila ni Leo sa isang perya, noong unang taon nila, bilang mag-asawa. Sa bintana, isang paso, na may tuyong halaman. Matagal na niyang balak itapon ito, pero palaging nakakalimutan. Nakaupo siya, at tinitingnan ang lahat ng ito ang kusina, kung saan siya nanirahan ng 7 taon, ang mga kurtinang may maliliit na bulaklak, na siya mismo ang pumili, ang mga ref magnet mula sa kanilang mga biyahe. Boracay, Palawan, isang beses sa Hong Kong. Sa ref kung saan, sa likod ng karton ng gatas, nakatayo ngayon ang isang garapon ng tubig na pumatay sa mga bulaklak sa loob ng 10 minuto. 2 oras siyang nakaupo, hindi gumagalaw. Hindi siya umiiyak. Walang luha. Mayroon lamang isang bigat, na parang may nagpatong ng isang sako ng buhangin sa kanyang mga balikat at nakalimutang tanggalin. Eksaktong 8:00 ng gabi, tumawag si Leo. Nakatayo si Clara sa bintana ng kusina, nang magring ang telepono, at ilang segundo niyang tinitigan ang screen, na may pangalan nito. Bago sumagot, hello, nakauwi ka na ng maayos? Oo, okay lang. 5 oras na biyahe. Luma, yung bus, pero okay lang. Sinalubong ako ni nanay. Pinakain ng empanada. Si tatay nakahiga. Reklamo ng reklamo sa likod. Sa presyon. Bukas, uumpisahan ko yung bakod. Sira na talaga. Ah, okay. Ikaw, kumusta? Nakapagpahinga ka ba? Oo, umidlip ako kaninang tanghali. Medyo gumaan na. Mabuti naman. Huwag mong kalimutan yung mga bitamina mo, ha? Ininom mo ba? Oh, good. Sige, tatawag ako bukas. Matulog ka na. Good night. Kamusta kay tita? Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay, na parang dahil sa ginaw. Kahit na mainit sa apartment. Ordinaryong boses. Kalmado. Pambahay. Empanada. Bakod. Bitamina. Ang taong kasama niyang natutulog
at gumigising araw-araw sa loob ng 7 taon. Nagtatanong kung uminom ba siya ng bitamina. At ito rin ang taong kaninang umaga ay may ibinuhos sa bote ng tubig. Nakatalikod sa mga kamera. Humiga si Clara, pero hindi nakatulog. Nakahiga sa dilim, nakatingin sa kisame. Sa pader sa tapat ng kama, nakasabit ang kanilang wedding picture sa isang kahoy na frame. Siya, nakaputing bestida na may simpleng bouquet. Siya, nakasuit, parehong nakangiti. Pinakiusapan sila ng photographer na maghalikan. Nagtawanan sila at nagdikit lang ng kanilang mga noo. Maganda ang kuha. Natural. Totoo. Nakahiga siya at nag-iisip. Kailan? Kailan mo eksaktong napagdesisyonan? Noong nakaupo ka sa tabi ko sa kusinang ito at pinipirmahan ang mga papeles ng insurance, noon na ba? O mas bago? Noong pinilit ka ng babaeng yon, kailan mo unang nilagyan ng kung ano ang salabat ko? Nanginginig ba ang mga kamay mo o hindi? Nasanay ka na ba? Naging ordinaryo na ba sa'yo? Nahalikan ako sa noo sa umaga. At pagkatapos ay magpatak mula sa isang maliit na bote sa baso ko. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, tumigil na siya sa pagtatanong. Hindi dahil nakahanap siya ng mga sagot, kundi dahil napagod na siya. Kinabukasan, tumawag si Clara sa trabaho at sinabing kukuha siya ng sick leave. Ang boses niya ay ganoon na lang, na hindi na nagtanong pa ang head accountant, sinabi lang, "Magpagaling ka, Clara." Nagbihis siya. Kinuha ang garapon mula sa ref. Inilagay sa isang bag na binalot ng tuwalya at bumiyahe sa kabilang dulo ng lungsod papunta sa isang pribadong laboratorio. Pinili niya ito. Imbes na ang local health center baka may mga kakilala, mga tanong, maraming papeles. Isang commercial lab kung saan tumatanggap sila ng anonymous at walang referral. Nasa unang palapag ng isang residential building ang laboratorio. Puting pinto na may karatula. Malinis na pasilyo. Amoy antiseptic. Sa reception, isang batang babae na nakapusod ang buhok. "Magandang araw po. Gusto ko sanang ipatest itong sample para sa chemical analysis." "Anong klaseng analysis po?" "Yung kumpleto." "Kailangan ko pong..." Nag-alinlangan si Clara. Natamalaman kung mayroong ibang substance sa tubig. Tumingin ang babae ng may bahagyang pagtataka, pero profesional na tumango at nag-abot ng form. "Fill upan niyo po ito. Ang resulta ay lalabas sa loob ng 3 araw. Kung urgent, mayroon po kaming express option, pero mas mahal. 3 araw, sabi ni Clara. Okay na yan. Pinunan niya ang form, nagbayad, ibinigay ang garapon, at lumabas. Mahangin sa labas. Mabilis na gumagalaw ang mga ulap sa langit. Tumayo si Clara sandali sa labas. Huminga ng malamig na hangin, at dahan-dahang naglakad, papunta sa sakayan. Ang 3 araw ng paghihintay, ang naging pinakamahaba sa kanyang buhay. Pumasok siya sa trabaho. Nag-asikaso ng mga debit at credit. Nananghalian sa kantina ng klinika. Umuwi. Nagluto ng simpleng hapunan para sa sarili. Pansit, kanton, kanin, itlog, kumakain ng walang gana. Mekanikal na naghuhugas ng plato. Nanonood ng TV. At natutulog. At sa buong panahong iyon, sa kanyang isip, parang sirang plaka, umuulit-ulit ang timeline. Binalikan niya ito araw-araw, linggo-linggo, at sa bawat pagkakatugma, kinikilabutan siya. Ang mga sintomas ay nagsimula mga 1 buwan pagkatapos nilang kumuha ng insurance. Hulyo unang pagduduwal. Nasa bahay si Leo. Nakabakasyon ng 2 linggo. Nagluluto araw-araw, nagsisikap, ang hiling sa labat sa umaga bago pumasok sa trabaho. Ang sariwang juice sa gabi pagkatapos ng hapunan. Ang bote ng tubig sa bedside table tuwing gabi. Agosto lumala ang pagduduwal. Nadagdagan ng panghihina. Umalis si Leo para sa isang business trip ng 5 araw. Sa 3 araw, halos normal na ang pakiramdam ni Clara. Bumalik siya. Pagkatapos ng 2 araw, nagsimula ulit ang lahat. Setyembre pagkahilo. Pananakit ng tiyan. 2 beses umalis si Leo. Parehong beses. Bumuti ang pakiramdam niya.
Parehong beses pagkatapos niyang bumalik, lumala ulit. Naalala niya kung gaano siya kasaya sa pag-aalaga nito. Kung paano niya dinadalhan ng salabat sa kama. At siya, naantok pa, ay mapagpasalamat. Naiinumin ito, hindi nag-iisip. Kung paano niya inilalagay ang sariwang juice sa mesa at sinasabing, inumin mo, may bitamina yan, kailangan mo. Kung paano niya pinupuno ang bote sa bedside table at hinahalikan siya sa ulo. Good night, bawat lagok, bawat tasa, bawat baso. Sa ikatlong araw, tumawag mula sa laboratorio. Isang magalang na boses ng babae. Ang nagsabing handa na ang mga resulta at pinapunta siya ng personal. Hindi raw sasabihin sa telepono. Pumunta si Clara noong lunch break. Dinala siya hindi sa reception, kundi sa isang maliit na opisina na may puting pader, isang mesa, at 2 upuan. Sa likod ng mesa, isang lalaking nasa 50 anyos na nakaputing coat. Nagpakilala siya bilang head ng laboratorio. Nagsagawa kami ng isang kumpletong chemical analysis sa inyong sample, sabi niya. Inilalagay sa harap niya ang isang folder na may mga resulta. Sa sample, natuklasan namin ang isang mataas na konsentrasyon ng thallium sulfate. Nag-pause siya, na parang binibigyan siya ng oras na maintindihan ang salita. Ito ay isang highly toxic compound. Pagpapatuloy niya. Sa isang beses na pag-inom sa ganitong konsentrasyon, magdudulot ito ng malubhang pagkalason. Sa regular na pag-inom, mayroon itong cumulative effect pagduduwal, panghihina, pananakit ng mga kalamnan, at sa katagalan, pagkalagas ng buhok. Sa mas malalaking dosis, pinsala sa mga internal organ atay. Bato. Sa matagal na exposure, posibleng ikamatay. Nakaupo si Clara nang hindi gumagalaw. Magka-cruise ang mga kamay sa kanyang kandungan. Kailangan ko pong sabihin ito sa inyo ng diretsyo. Tinanggal ng head ang kanyang salamin at tinitigan siya sa mata. Hindi ito aksidenteng kontaminasyon. Ang thallium sulfate ay hindi matatagpuan sa tubig gripo, sa bottled water, o sa mga gamit sa bahay. Hindi ito aksidenteng malulunok. Ang substance na ito ay sadyang idinagdag sa inyong sample. Mariin kong inirerekomenda na pumunta kayo sa pulis. Inabot niya sa kanya ang folder na may mga resulta 2 pahina na may mga selyo, graph, at numero. Kinuha ito ni Clara at maingat na inilagay sa kanyang bag. Hindi nanginginig ang kanyang mga kamay. Tapos na siyang manginig sa 3 gabing walang tulog, sa walang katapusang oras sa kusina, sa pagbabalik tanaw sa bawat araw, bawat salabat, bawat halik sa noo. Salamat po, sabi niya. Kailangan niyo ring magpatingin. Dagdag ng head. Kung na-expose kayo sa substance na ito sa loob ng mahabang panahon, kailangan nating suriin ang kondisyon ng inyong mga internal organ. Maaari akong magbigay ng referral. Tumango si Clara. Opo. Mamaya, kailangan ko munang gawin ang iba pang bagay. Lumabas siya ng laboratorio at huminto sa labas. Naglalakad ang mga tao. Isang babaeng may stroller. Isang batang lalaki na nakascooter. Isang matandang may dalang bayong. Isang ordinaryong araw. Isang ordinaryong kalye. Nakatayo siya, yakap-yakap ang bag na may resulta ng analysis at iniisip na ang mundong tinitirhan niya sa loob ng 7 taon maayos. Naiintindihan, nakasanayan, ay tuluyan ng gumuho. Hindi may kasamang ingay o sigaw, tahimik. Tulad ng mga chrysanthemum sa terminal na yumuko at naging itim. At iyon na, naubos na ang mga luha niya noong isang gabi. Habang nakahiga sa dilim, nakatingin sa kanilang wedding picture, at umiiyak ng tahimik. Nakakagat sa unan, iniyak na niya ang lahat para sa 7 taon. Para sa tiwala, para sa sorbetes sa apa, para sa butas na singsing. Ngayon, wala nang luha. Tanging isang desisyon na lang ang natitira. Kinuha ni Clara ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng pulisya. Sa istasyon ng pulis, amoy luma at mamasa-masang muebles. Isang mahabang pasilyo na may nagbabalat na pintura. Mga pinto na may mga pangalan. At isang kahoy na bench sa gilid, kung saan natutulog ang isang lalaking nakamaruming jacket. Ang desk officer sa likod ng salamin,
Isang binatang may mapupulang mata. Dahil sa puyat ay nakinig kay Clara at itinuro ang pasilyo. Ikatlong pinto sa kanan, Inspektora Reyes. Siya ang naka-duty ngayon. Kumatok si Clara. Mula sa loob, isang pagod na boses ang nagsabing, "Tuloy." Maliit at masikip ang opisina. Sa isang mesa, isang babaeng nasa 50 anyos. May maikling gupit at salamin sa dulo ng kanyang ilong. Naka-dark blue na blazer. Pagod ang mukha. Pero matalas at mapagmatiyag ang mga mata. Itinaas niya ang tingin mula sa mga papel. At tahimik na itinuro ang upuan sa tapat niya. Umupo si Clara. Kinuha mula sa bag ang folder na may resulta ng analysis. Ang plastic na bag na may bote. Ang kanyang medical records. At ang kopya ng insurance policy. Inilatag niya ang lahat sa mesa ng maayos. Na parang nag-aayos ng mga dokumento sa trabaho. Bago ang isang audit. "Gusto ko pong magsampa ng reklamo," sabi niya. "Ang asawa ko po ay sinusubukang lasunin ako." Sinabi niya ito. At siya mismo ay nagulat sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, sinabi niya ito ng malakas. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Inspektora Reyes. Tinanggal niya ang kanyang salamin, ipinatong sa mesa, at sinabing, "Magsimula ka sa umpisa. Huwag kang magmadali." At ikinuwento ni Clara ang lahat, mula sa simula. Tungkol sa insurance noong Mayo, sa mga sintomas na nagsimula noong tag-init, sa salabat, sa mga juice, sa bote ng tubig sa bedside table, sa mga business trip kung kailan bumubuti ang pakiramdam niya, sa umaga sa terminal, sa janitor, sa tubig sa paso, at sa mga chrysanthemum na naging itim sa loob ng 10 minuto, sa laboratorio, at sa thallium sulfate. Nagsalita siya ng kalmado, sunod-sunod, na parang nagbabasa ng isang ulat. Nakikinig si Inspektora Reyes. Hindi sumasabad. Paminsan-minsan ay nagsusulat sa kanyang notepad. Nang matapos si Clara, tinitigan ng inspektora ang kanyang mga tala. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata. "Ang bote na may natirang tubig? Naitago mo?" "Opo." "Heto po." Itinuro ni Clara ang bag. "At isinalin ko po ang isang bahagi sa isang garapon. Nasa bahay po. Sa ref. Dalhin mo rito. Maganda ang resulta mula sa pribadong laboratorio. Pero kakailanganin natin ang sarili nating opisyal na eksaminasyon. Huwag mong bubuksan ang garapon. Dalhin mo lang kung ano ito." "Sipo." Kinuha ni Inspektora Reyes ang folder. Tiningnan ang mga pahina. "Thallium sulfate." Sabi niya ng mahina, na parang para sa sarili. "Mataas ang konsentrasyon. Seryosong substance to. Hindi ito nabibili sa botika." "Saan kaya ito nakuha ng asawa mo?" Umiling si Clara. "Hindi ko po alam. Nagtatrabaho siya sa logistics. May mga bodega sila, mga supplier. Baka sa pamamagitan ng kung sino. Hindi ko po alam. Huwag kang mag-alala. Aalamin natin yan. Sabihin mo, yung babaeng binanggit ng janitor. Kilala mo ba kung sino siya?" "Hindi po. Hindi ko nga po alam na mayroon siyang ganoon hanggang sa araw na yon." Ibig kong sabihin, natigilan si Clara. "Hinala ko pong may iba siya. Pero hindi ko alam kung sigurado. At ayaw ko ring malaman." Tumango si Inspektora Reyes. Walang panghuhusga. Walang awa. Isang tangulang ng isang taong narinig na ito. Nang daan-daang beses. Yung janitor. Anong pangalan niya? Hindi po siya nagpakilala. Matanda. Hindi katangkaran. Payat. Nagtatrabaho sa terminal araw-araw mula alas 6 ng umaga. Sabi niya, dati siyang medtech. Hahanapin natin siya. Kakailanganin natin ang kanyang testimonya. Ngayon, ang pinakamahalaga. Tumingin si Inspektora Reyes kay Clara. Nang diretso. "Nasaan ang asawa mo ngayon?" "Nasa mga magulang niya po." "Umalis." Sabi niya mga 4 o 5 araw. "Mabuti. May oras tayo. Makinig kang mabuti. Walang salita sa asawa mo. Kahit isang pahiwatig. Kapag tumawag siya, kausapin mo siya ng normal. Ang boses, ang tono, lahat dapat tulad ng dati. Kung magtanong siya kung kumusta ka, sabihin mong okay ka lang, medyo pagod, hindi mas mabuti,
hindi mas malala. Tulad ng dati. Hindi siya dapat maghinala. Paano? Kung bumalik siya ng mas maaga. Lalo na. Dapat normal. Kumain ka ng pagkain niya, inumin ang tsaa niya. Ah, hindi! Teka, huwag kang kumain o uminom ng anumang ihanda niya. Humanap ka ng dahilan, busog na. Kumain na. Masakit ang tiyan kahit ano. Pero hindi halata. Huwag kang tumanggi ng biglaan. Dahan-dahan lang, nakikinig si Clara. At tinatandaan. Ang lahat ng ito ay parang hindi totoo. Nakaupo siya sa opisina ng isang investigador at pinag-uusapan kung paano dapat kumilos sa sarili niyang asawa para hindi nito mahalata na alam na niyang nilalason siya nito. Parang pelikula, pero sa pelikula, ang bida ay maganda at matapang. Habang si Clara ay nakaupo sa isang upuan ng gobyerno, suot ang kanyang lumang jacket, hindi pa nasusuklay ang buhok at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang tanging gusto niya ay humiga. Ipikit ang mga mata at magising sa ibang buhay. Mayroon ka bang pinagkakatiwalaan? Tanong ni Inspektora Reyes. Kamag-anak. Kaibigan. Isang taong pwede mong tuluyan kung sakali. Si nanay po. Nakatira siya sa probinsya. 1.5 oras na biyahe sa bus. Mabuti. Sa ngayon, manatili ka sa bahay, kumilos ng normal. Pero kung may mangyaring hindi maganda, kung makaramdam ka ng panganib, tawagan mo agad ako. Heto ang numero ko. Inabot niya ang isang business card. At pumunta ka sa nanay mo. Maliwanag? Maliwanag po. Tumayo si Inspektora Reyes, inilahad ang kanyang kamay. Ang pagkakamay ay matatag at tuyo. Magsasampa kami ng kaso. Sabi niya. Bukas ng umaga, dalhin mo ang garapon at magpatingin ka na rin sa doktor. Magpa-blood test ka para sa heavy metals. Kung sistematiko kanyang nilalason, dapat may bakas sa katawan mo. Ebidensya rin yun. Tumango si Clara. Kinuha ang kanyang bag at lumabas ng opisina. Sa labas, madilim na. Huminto siya. Malamig ang hangin. May amoy ng usok, may nagsusunog ng mga dahon sa kabilang bakuran. Dilaw ang ilaw ng mga poste. Makintab ang aspalto dahil sa ambon. Nakatayo siya at iniisip na. Sa unang pagkakataon sa mga araw na ito, nakaramdam siya ng parang matatag na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi pa ginhawa, pero parang may suporta. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Tumatawag si Leo tuwing gabi. Eksaktong 8:00. Nagkukuwento tungkol sa kanyang ama, minsan bumubuti, minsan lumalala. Tungkol sa ina niyang nagluto ng empanada. Nagalit dahil konti lang daw ang kinakain niya. Tungkol sa bakod na inaayos. Mga ordinaryong usapang pambahay. Ang boses na pamilyar. Mainit. Medyo pagod sa gabi. Ang parehong boses na sa loob ng 7 taon ay nagsasabi sa kanya ng good night at good morning. Ikaw, kumusta? Tanong niya palagi. Okay lang. Trabaho, bahay, medyo pagod. Umiinom ka ng bitamina? Oh, mabuti. Sa makalawa, uuwi na ako. Baka medyo huli. Pinapastay pa ako ni nanay ng isang araw. Sige lang, huwag kang magmadali. Tulungan mo si Tito. Ibinababa ni Clara ang telepono at matagal na nakatayo sa bintana, nakatingin sa labas. Isang ordinaryong gabi. At iniisip niya. Tinanong mo kung umiinom ako ng bitamina. At ang boses mo ay nag-aalala. Magaling kang aktor, Leo. Oh, hindi. Hindi ka na umaarte. Sanay ka na. Sanay kang magsabi ng isa at gumawa ng iba. Sa trabaho, normal ang lahat, ngunit sa bahay ay mas mahirap. Ang apartment ay parang isang stage set. Bawat gamit ay may ikalawang kahulugan. Ang takure, ang blender, ang bedside table. Kumakain siya ng kaunti. Bumibili ng pagkain sa labas. Umiinom ng tubig mula sa bagong selyadong bote na siya mismo ang nagbubukas. Bawat subo, bawat lagok, humihinto siya sandali. Natutulog siya ng pautal-utal.
nagigising sa bawat kaluskos. Isang gabi, tumayo siya sa bintana at nag-isip. 7 taon. Mahaba ba iyon? O maikli? Sapat na para makilala ang isang tao? O sapat lang para masanay sa isang maskara? Tumawag si Inspektora Reyes sa 3 araw. Clara, maari ka bang pumunta bukas ng 10:00 ng umaga? Pagdating ni Clara, may kasama ang inspektora. Isang lalaking nasa 40 anyos. Nakasibilyan. Si SPO Juan Gomez. Pagpapakilala niya, nagsagawa kami ng ilang operasyon, sabi ni Inspektora Reyes. Una, kinumpirma ng aming eksaminasyon ang resulta ng pribadong lab. Thallium sulfate. Pangalawa, hinalughog namin ang apartment ninyo habang nasa trabaho ka. Sa ilalim na drawer ng desk sa kwarto, sa ilalim ng mga gamit at lumang papel, isang maliit na bote na walang label. May dropper. Ang laman, ipinadala na para sa eksaminasyon, pero may paunang resulta na kami, parehong substance. Napapikit si Clara. Doon itinatago ni Leo ang mga screwdriver at lumang resibo. At isa pa, pagpapatuloy ng inspektora. Nakuha namin ang data mula sa kanyang telepono. Isang text conversation sa isang contact na nakapangalang Cristel K. Ang usapan ay tumagal ng 18 na buwan. Sino siya? Sumagot si SPO Juan Gomez. Cristel Valdez, 26 anyos. Nagtatrabaho bilang receptionist sa isang gym. Walang asawa. May ugnayan sila ng asawa mo sa loob ng halos 1.5 taon. Eksakto kung kailan nagsimula ang lahat. Sa text, binuksan ni Inspektora Reyes ang isang printout. May ilang bahagi na direktang may kaugnayan sa kaso. Babasahin ko. Mensahe mula kay Cristel. Agosto 3. Kailan mo aayusin yan? Pagod na akong maghintay. Nangako ka pagkatapos ng insurance. Magiging mabilis na. Sagot ng asawa mo. Ginagawa ko na. Kailangan ng oras. Para magmukhang natural. Hindi dapat maghinala ang mga doktor. Mensahe mula kay Cristel. Setyembre 15. Gawin natin to. Bago matapos ang taon. O aalis na ako. Sagot niya. Malapit na. Dadagdagan ko ang dosis. Bago magpasko. Tapos na ang lahat. Natahimik ang opisina. Bago magpasko. Tapos na ang lahat. Isinulat niya iyon noong Setyembre 15. At noong Setyembre 20, bumalik siya mula sa isang business trip na may dalang bagong pakete ng luya at sinabing, igagawa kita ng espesyal na salabat. At ininom niya iyon. Kinausap na rin namin ang testigo, sabi ni Inspektora Reyes. Si Mang Lito, 72 anyos. Janitor ng terminal. Dating medtech. Ang kanyang testimonya ay lubos na tumutugma sa bersyon mo. Inilarawan niya ang babae na tumutugma sa litrato ni Cristel Valdez. Inilarawan niya ang usapang narinig niya at ang ginawa ng asawa mo sa tindahan ng terminal. May CCTV sa tindahan. Pero nakatayo ang asawa mo sa isang blind spot. Gayunpaman, may mga kuha mula sa labas ng terminal kung saan magkasama sila ni Cristel ng ilang beses. Kaya, sabi ng inspektora, mayroon tayong resulta ng 2 eksaminasyon. Ang bote na may substance, ang text conversation, ang testimonya ng saksi, at mga CCTV footage. Ang kaso ay isinampa bilang attempted murder na may motibong pinansyal. Aarestuhin namin ang asawa mo sa kanyang pagbabalik. Kailan? Pagdating niya sa terminal. Alam namin kung anong bus ang sasakyan niya. Hindi mo kailangang nandoon. Tumango si Clara. Ayaw niyang makita ang mukha nito sa sandaling iyon. At isa pa, sabi ni Inspektora Reyes. Habang may investigasyon, mas mabuting huwag ka munang manatili sa apartment. Pumunta ka sa nanay mo. Tumawag si Leo noong gabing iyon, gaya ng dati. Sinabi niyang uuwi na siya bukas. Namimiss na kita, sabi niya. Pagdating ko, lumabas tayo. Manood ng sine. O maglakad-lakad lang. Sige, sagot ni Clara. Magandang ideya. Hindi nanginig ang boses niya.
Kinaumagahan, nag-impake si Clara. Mga dokumento, ilang damit. Tinanggal niya ang kanilang wedding picture sa pader at inilagay sa drawer na kataob. Lumabas siya. Nakita siya ni Lola Zenny. Aalis ka? Iha? Tumango si Clara. Ilang araw lang po. Sumakay siya ng bus at sa loob ng 1.5 oras, nakatingin lang sa bintana. Ang pag-aresto ay nangyari kinabukasan. Tumawag si Inspektora Reyes. Clara, maayos ang lahat. Naaresto na ang asawa mo sa terminal. Hindi nanlaban. Nasa kulungan na siya ngayon. May sinabi ba siya? Nagtatanong kung bakit. Nang sabihin ang kaso, nanahimik na at humingi ng abogado. Anong susunod? Mga investigasyon, pagtatanong. Ikaw, tatawagin ka ulit para sa mas detalyadong testimonya. Pagbaba ng telepono, pumasok siya sa bahay ng kanyang ina. Nagluluto ito ng tanghalian. Amoy sinigang. Naupo si Clara sa mesa. Inilagyan siya ng ina ng pagkain. Tahimik, at bigla, napaiyak si Clara. Umiyak siya ng malakas, tulad noong bata pa siya. Niyakap siya ng kanyang ina. Mula sa likod, hindi nagsasalita, hinahawakan lang siya. Ang investigasyon ay tumagal ng 4 na buwan. Noong una, itinanggi lahat ni Leo. Ngunit pagkatapos ng ebidensya mula sa bote, sa text, at sa testimonya, binago niya ang kanyang kwento. Si Cristel daw ang may ideya. Siya ang pumilit. Si Cristel naman, itinanggi ang lahat. Sabi niya, tungkol sa divorce, ang pinag-uusapan nila, hindi sa pagpatay. Ngunit ang mga text ay malinaw. Si Cristel ay kinasuhan bilang kasabwat. Ang paglilitis ay ginanap noong Pebrero. 1 beses lang dumalo si Clara. Sa pagbaba ng hatol. Nakaupo sa likod. Tinitingnan ang likod ng ulo ni Leo. Sa likod ng rehas. 1 beses itong lumingon. Nagtama ang kanilang mga mata, at mabilis na umiwas. Hinatulan si Leo ng mahabang pagkabilanggo. Si Cristel ay nakatanggap ng mas maikling sentensya. Ngunit nakulong pa rin. Nang matapos ang hukom, tumayo si Clara, at lumabas. 1 taon ang lumipas. Nakaupo si Clara sa kusina ng bago niyang apartment, isang maliit na 1-bedroom. Sa bintana, may 3 paso ng chrysanthemum. Dilaw at maroon. Binili niya ang mga ito sa palengke noong simula ng tag-ulan. Nakita niya, huminto, at hindi na nakaalis. Dinala niya sa bahay, inilagay sa bintana, at diniligan. Araw-araw, tinitingnan niya kung buhay pa sila. Matatag, nagpa-check up si Clara. Sabi ng doktor, swerte siya. Ang dosis ay para sa matagalang epekto. Pagkatapos ng 6 na buwan ng gamutan, bumalik sa normal ang kanyang mga test. Nagpalit siya ng trabaho. Lumipat sa isang maliit na construction firm, bagong opisina, bagong mga tao, bagong ruta, papunta sa trabaho. Sa gabi, naglalakad-lakad siya. Minsan sa 1 buwan, pumupunta siya sa terminal ng bus. Nandoon pa rin si Mang Lito. Nagtatrabaho araw-araw. Dinadalhan siya ni Clara ng 1 garapon ng lutong bahay na minatamis o 1 supot ng pandesal. Nauupo sila sa parehong bench. Minsan, tahimik lang. Minsan, nagkukuwentuhan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, sa kanyang anak na nasa malayo. Ikinuwento ni Clara ang tungkol sa bago niyang apartment, sa trabaho, sa mga chrysanthemum sa kanyang bintana. Isang araw, halos eksaktong 1 taon pagkatapos ng umagang iyon, nagtanong si Clara, Mang Lito, paano kung hindi ko po kayo pinakinggan noon? Paano kung ininom ko lang yung tubig? Tumingin siya sa malayo. Pupunta pa rin po sana ako sa pulis. Natakot lang ako na baka hindi nila ako paniwalaan. Isang janitor lang. Pero kung kayo mismo ang nakakita, iba na yon. Kayo mismo ang nakakaalam. At gagawin ninyo ang tama na siyang ginawa ninyo. Tumango si Clara. Alam na niya ngayon, hindi lang tungkol kay Leo, kundi tungkol sa sarili niya, na mas malakas siya
kaysa sa inaakala niya na posible palang malagpasan ang ganitong klaseng pagtataksil at manatiling buo. Nagpaalam si Mang Lito at bumalik sa pagwawalis. Naiwan si Clara sa bench. Buhay pa rin ang terminal. Tulad ng dati. Dumadating at umaalis ang mga bus. Sa tabi niya, sa sementadong paso, may mga bagong chrysanthemum, dilaw at maroon, matatag at matingkad. Hinihipan ng hangin ang kanilang mga talulot at yumuyugyug sila, pero hindi nababali. Nakatayo pa rin. Ininom ni Clara ang natitirang tsaa. Isinara ang termos at tumayo. Tumayo siya sandali, nakatingin sa mga chrysanthemum. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad hindi pa uwi, kundi pasulong lang. Sa kalye, naglakad siya at ang kanyang mga yabag, pantay at kalmado, ay humalo sa libu-libong iba pang mga yabag sa ingay ng lungsod.